to another episode of Diskurso on Air, ang makabuluhang usapan. Ako si Malex Bareng, ang inyong esteemed host for today. Makakasama natin ang isang natatanging panauhin, siyempre ang ating paborito. Siya ay nagsisilbing bilang Vice Governor ng Laguna, isang abogado at aktibong tagapagtaguyod ng mga programang pangkalusugan sa probinsya. Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo si Vice Governor Karen Agapay. Vice Gov, maraming salamat muli sa pagpapaunlak sa amin at pag-usapan ang isa sa mga advokasya ninyo po. Maraming salamat din, Malex, at sa lahat ng ating mga tagapanood sa Diskurso on Air. Vice, as I've mentioned po, no, ito ang isa sa importanteng advokasya na nakita ko muli sa inyong mga programa, sa existing programs po ninyo. No? Pag-usapan natin, Vice, ang kahalagahan nito ng kalusugan. Bakit ito po ang isa sa mga top priorities nyo? Actually, ito naman ay hindi ko lang programa. This is the program of the provincial government of Laguna. And to set the settings straight, kami sa Sangguniang Panlalawigan and I being the presiding officer as Vice Governor, kami yung katuwang ng Executive Department sa pagre-review ng mga programa ng probinsya when it comes to isang aspeto lang, yung health services. Apo. Dahil kami yung nagre-review and of course, kami yung nag-a-approve ng budget for these programs. So, approval of the budget, yes, Vice? Yes, so ang importante ang health kasi ito yung foremost na kailangan ng ating mga kalalawigan. And dito din sa health, syempre sabi nga nila is health is wealth, no? Sa ating mga kababayan, paano nila magagampanan ang kanilang tungkulin kung hindi healthy ang kanilang members of the family. So the provincial government, syempre hindi naman niya kayang tugunan lahat ng health na pangangailangan ng ating mga kalalawigan. On our part, we are doing our best to maintain yung existing na mga provincial hospitals sa lalawigan ng Laguna. We have 9 district hospitals, pero 3 ang pinaka-major na hospitals natin, mga secondary to. Ito yung JP Hospital sa Calamba City, ito yung sa San Pablo City, yung PPL, and yung Laguna Medical Center sa Santa Cruz, Laguna. These are all government-run hospitals within the province. So, it's nice to highlight all those, Vice, no? Mag-quick, rundown sa ating memory lane kasi isa sa pinaka naging challenge sa atin would be the pandemic. Yes. Can you tell us, Vice, what happened? Then also, sa Laguna, syempre, hindi din naman siya, hindi naiiba na naka-experience noon. Paano nyo po nalagpasan yung ganun? Well, the pandemic is very crucial para sa ating lahat dahil una, hindi natin alam kung ano itong pandemic or itong COVID virus na tumama sa atin. Pangalawa, yung budget for that year na inaprobahan namin the previous year ay hindi akma doon sa pumasok na challenge para sa atin. So, ang ginawa namin, nag-realign kami ng mga funds para matugunan ito. More on, ni-realign namin ito para sa mga health services natin. Specifically, yung towards dito sa mga laboratory, towards dun sa ayuda na tinatawag para sa ating mga kababayan. Kasi kung matatandaan mo, nag-lockdown tayo. Apo. So, more on, ang first phase ng ayuda is nanggaling sa ating barangay level, kung meron. Pangalawa is yung level naman ng munisipyo or city ang nag-disburse ng funds para sa mga ayuda sa ating mga kababayan. And kami yung pang-last na nag-disburse ng ayuda. Mostly food. Food, ito yung mga bigas at kung anong pwede pa nating i-extend sa ating mga kababayan. On my part, during that time naman, nakakuha tayo sa ating mga NGOs, some other agencies, mga donor sponsors natin like yung mga mask, mga face shield, so mga alcohol na mga talagang kusang loob na nagbibigay sa atin. So that was the time na ako naman yung nagbigay na aside from the provincial government, meron din akong ipinamimigay na mga sarili nating
pamigay na galing din sa ating mga sponsors during that time. Dahil kung matatandaan ninyo, biglang nagkaroon ng influx ng ating mga kailangang i-test kung COVID positive ba sila o hindi. Ang haba ng pila sa RIT at that time. So, nagkaroon ng desisyon ang Provincial Government of Laguna na mag-put up ng sariling molecular laboratory. So, this is in coordination with the Department of Health. Kasi kailangan meron din siyang basic requirements na kailangang i-achieve ng isang province para magpatakbo ng isang molecular laboratory. And the provincial government, especially the Sangguniang Panlalawigan, approved the necessary legislations na kailangan para mag-put up tayo ng Laguna Molecular Laboratory. And may I add na ito ay isa sa pinakauna during that time sa buong Pilipinas na nagkaroon tayo ng sariling laboratory na funded by the provincial government. Ay, that's so nice, Vice. Until now, Vice, it's still there. And yes, nandun pa rin siya Opo. hanggang ngayon sa Pagamutang Panlalawigan ng Laguna sa San Pablo City. Opo, and still supported by the government. Yes. Tama po. Oo. So would you say, Vice, that all these programs, kasi napakamalaking challenge, as you've mentioned, nag-reallocate po kayo ng budget, talagang wala po atang handa talaga. And may I add na Opo. ang vision kasi nito is hindi lang para dun sa COVID. Opo. So itong kaya siya tinawag na Laguna Molecular Laboratory is because hindi siya lang para dun sa COVID virus. Pwede rin, wag naman sana mangyari Opo. na may pumasok uli na hindi natin kilala. Pwede rin siya dun sa ating laboratory. Ayun. So, that's the, yung sanang tutumbukin ko din na question, Vice, kasi it seems that under your leadership and siguro yung time na kayong mga liderato, no, dun sa sa ating probinsya, nag-put up na kayo, parang naging mas ready, which is very good for all of us. And sa tingin ko, ginaya din po kaya siya. Parang kasi you've mentioned na first. So, nearby provinces, nagkaroon na rin po ng mga ganun. Ang alam ko during that time sa Calabarzon, una ang Laguna. Opo. But I understand na meron din ibang probinsya sa Visayas at Mindanao na nagkaroon din ng sarili nilang molecular laboratory funded by the provincial government. Opo. Other than this kind of laboratory, Vice, no, what can you say naman yung because of what happened, syempre may learning pa tayo doon sa mga ganitong biglaang mga sakit, mga pandemic. And don't forget the vaccines. Yes, yes Yan, po. kasi nag-spearhead din ang provincial government ng vaccination. Kasi during that time, takot pa yung mga tao sa vaccine. So, isa kami sa mga una na nagpaturok. Opo. Kasi para at least ipakita Set namin example. sa mga tao na it is safe. Yes, Vice. And dun lang sa vaccine, bigla ko lang pong naalala kasi ang hirap mag-encourage na ng tao. Paano niyo po na-encourage ang ating mga Lagunense na we have to have these injection? Kami, pinakita namin na una kami sa mga tinurukan. Which is the most effective way po, ano? Oo. At marami din sana din At kung nagpa-vaccine. matatandaan mo, ang first wave ng mga vaccines during that time is yung Sinovac. Sinovac, opo. Later on, nasa dumating yung Pfizer and other vaccines. Ano ang pinaka-key takeaway mo lang, Vice? Kasi, yun nga, as I've mentioned, sa tingin ko, sa panahon ngayon, even ngayon, Vice, meron tayong mga outbreaks na naman. Ano ang mga readiness or anything na preparedness naman natin sa Laguna for us to be ready for any outbreaks or any pandemic as well? Actually, kailangan din natin, syempre, for any successful program, kailangan meron tayong orientation sa kanila, may mga warnings tayo, and yung practice ng basic health sa bahay. No? Pagdating sa bahay, syempre, yung ating mga kalalawigan, kailangan yung natutunan natin during the pandemic, i-practice din natin. Like for example, alam mo nang masama ang pakiramdam mo, iniubo ka, sinisipon, i-isolate mo na agad yung sarili mo. And kung halimbawa gumagamit ka ng kitchen utensils, yung baso, plato,
kutsara, tinidor, kailangan nakahiwalay din yung ginagamit mo. So as not to spread sa family members kung ano man yung nararamdaman mo. Kasi sa ngayon, di ba, kung matatandaan mo yung COVID virus, akala natin simpleng ubo, sipon lang siya. Pero pagdating naman sa mga ganitong nararamdaman natin ngayon, it's safer na kailangan i-practice din natin siya. Kung lalabas ka naman ng bahay, ituloy natin yung practice na kailangan nakamask ka rin. I agree, Vice. Tama Kasi din. pag may sakit kang ganyan, mas mababa yung immunity mo. I'm not a doctor, pero basic health lesson natin ito nung nakaraan na kailangan pag lalabas ka, meron kang nakamask ka din. Not because ayaw mong spread yung virus, kung hindi, mababa yung immunity mo, baka naman ikaw yung mahawa ng iba. Tama, Vice. And I think magandang paalala sa atin para sa mga may outbreak din po kasi ngayon we would like to remind. Gusto ko po yung nasabi niyo, Vice, kasi parang ako personally, parang oo nga pag ako nga mismo may ubo at sipon, kailangan nare-remind tayo nung nangyari na before. So, and of course, the provincial government naman is ready pagdating sa mga ganyan. We have funds allocated for that. And in case na wag naman sana mangyari, magkaroon uli ng another outbreak, ready naman ang Sangguniang Panlalawigan for the necessary realignment uli. Other than that, Vice, kasi we already highlighted what we learned during the pandemic, COVID-19 specifically. Ngayon, Vice, let's talk about the programs. I believe ang daming programa for health kasi nakafocus po talaga tayo sa kalusugan as one of your advocacies. Would you want to share with us po, can you share siguro yung mga top priorities nyo na programs about health? Akin munang babanggitin yung siguro dalawang aspeto. One is the provincial government existing programs for health. And second, yung akin naman na personal na advocacy when it comes to health. So sa provincial government, let me give a rundown ng ating mga existing. So sa 2025 budget ng provincial government of Laguna, we have allocated around 137 million pesos for the maintenance of the 9 district hospitals ng lalawigan ng Laguna. Tatlo dito yung major hospital natin. The JP Hospital sa Calamba City, the Pagamutang Panlalawigan ng Laguna sa San Pablo City, and the Laguna Medical Center sa Santa Cruz, Laguna. So, all in all, andito yung mga services para tumakbo yung ospital. Andyan yung sa mga personnel, sa mga terminal benefits, yung mga janitorial services, sa mga supplies, andyan lahat. So, all in all, 137 million. And we have another funding, separate din, yung sa mga supplemental budget natin when it comes to medicine. So, yung ating 3 major hospitals sa pamahalang panlalawigan, yung nabanggit ko sa iyo kanina, we have allocated 15 million na fund para exclusively para sa mga medicines. Ayan, at yung mga supplies ng ating mga hospital na kailangan. Ito yung sa supplemental budget natin. So far, itong supplemental budget natin for 2025. And meron din tayong allocation para dun sa ginaganap na regularly na health caravan ng provincial government na bumibisita sa iba't ibang bayan at syudad dito sa atin, sa lalawigan ng Laguna. Aside from that, meron din tayo na allocation for the financial and medical assistance na ipinoprovide during People's Day. Ito yung mga kababayan natin na hindi naman na-hospital or na-hospital din, pero kulang yung mga pambayad nila, kulang yung mga pambili ng gamot. So, nagpo-provide ang provincial government during the People's Day sa tuwing Lunes sa atin sa Santa Cruz, Laguna, and every Tuesday and Thursday when it comes to the 2nd and the 1st district ng Laguna. Ito, Vice, ay from the perspective ni provincial. Provincial government. Now, on the part of the Sangguniang Panlalawigan, aside from
kami yung nag-approve ng budget for these na mga nabanggit ko. The provincial government also enters into agreement sa iba't ibang national agencies like the Department of Health, the DILG, the DSWD, para matugunan itong mga health services sa mga local government units. Kasama na ang lalawigan ng Laguna. So kami, sa Sangguniang Panlalawigan, hindi naman yon matatanggap ng provincial government kung hindi namin bibigyan ng authority ang governor natin para makipag-enter ng Memorandum of Agreement sa DOH at sa mga other national agencies. Bigyan kita ng halimbawa. Sa DOH, kailangang humingi ng authority ang governor sa amin, sa Sangguniang Panlalawigan, para maka-enter siya ng agreement sa DOH with regards to, una, yung funding para sa medical assistance sa indigent patients. Ito yung nakaka-discount yung ating mga kababayan na nao-ospital para hindi ganong kalaki yung kanilang babayaran. Pangalawa, ito yung funds din para sa pagpapatayo ng mga infrastructures, like for example, another building or another ward. So ito yung binibigay ng DOH para sa mga local government units. And number 3, yung other programs ng DOH, like for example, yung vaccination, at iba-iba pang programa ng national government na gustong ibaba sa local government units. Meron din tayong Memorandum of Agreement sa pagdating naman sa DILG at sa DOH with regards to the barangay health workers. So ito yung ating masasabi natin na army. Actually, sila nga yung bugbog nung panahon ng pandemic, yung mga barangay health workers natin. And of course, pati rin yung ating mga barangay officials kasi sila yung nasa front line na unang pinupuntahan ng ating mga kababayan at sila din yung kumukuha ng data when it comes to yung mga merong possible COVID virus during that time. Meron din tayong Memorandum of Agreement with local universities and colleges when it comes to accreditation ng trainings ng ating mga nurses, yung mga nursing students na nakikita ninyo na bakit maraming estudyante dito when it comes to sa mga hospitals natin, sa district hospitals natin na parang katumbas yun ng OJT ba? Pero ang tawag doon is yung trainings ng ating mga nursing students. Meron din tayong Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ito naman is pagdating dun sa AICS na tinatawag, which is Assistance to Individuals in Crisis Situations. So dito pwedeng kuhanin yung mga pangangailangang medical, financial and medical assistance ng ating mga kababayan na binabanggit ko sa iyo na ini-award siya during the People's Day. Yung title nun yan, Vice, ay Assistance to Individuals in Crisis Situations. Okay. So ito, Vice, ay collaboration also, no, of itong sa ating, sa Laguna. Sa lahat ng yan, kailangan bago matanggap ng ating provincial government, kailangan muna ng authority, humingi ng authority ang governor sa amin, sa Sangguniang Panlalawigan, para makipag-enter siya ng Memorandum of Agreement. With various agencies and also, meron din ba, Vice, na a collaboration with private sectors ba? Sa mga private sectors naman, mostly, itong sa mga educational institutions. Oo, yung mga universities and colleges na meron silang ino-offer na nursing courses. Courses. Vice, na mention nyo na kanina, ito ay mga programa ng panglalawigan na in collaboration with the barangay level. Meron din kayong personal na advokasya. Can you tell us also po? Nakikipag-tie up ako sa mga kaibigan natin na nagko-conduct ng mga medical missions pagdating sa mga kalalawigan natin na nasa congested areas, yung maraming tao, and or malayo sa syudad, malayo sa bayan. So, nagko-conduct tayo ng mga medical missions with regards to this.
So, nung nakwento niyo po ata kanina, no, yung nag-effort din kayo nung sa pandemya. Meron din kayong personal na rin na effort doon, Vice. Yes, bumili din ako yung sweldo ko, binibili ko ng bigas. Opo, para sa mga Binibili ko tao. ng bigas, binibili ko ng mga delata Opo. para ipamigay din. Aside from yung bigay din ng ating mga kaibigan sa iba't ibang lugar, yung mga face mask, face shield, Opo. and even vitamins. Yan. Malaking bagay yan, Vice, sa totoo lang. How about Vice, kasi we are also focused, no, doon sa tulong na naibibigay natin sa mga Lagunense. Paano naman po yung ating mga workers, sa mga health workers? Kasi nasabi nyo nga kanina, pinakabugbog yung ating mga barangay health workers, and I believe dito sa ating mga ospital. The provincial government allocated yung additional na allowance para sa ating mga BHW, Opo. BNS, and even the daycare workers. Mm. So ito ay kung dadagdagan man, which is ilang taon na rin na nag-increase, ito ay dumadaan din sa Sangguniang Panlalawigan for approval. So kami din yung nag-a-approve ng budget para mabigyan ng additional allowance itong mga nabanggit ko, BHW, BNS at sa mga daycare workers. Sa mga nurses naman natin, pagdating sa mga empleyado natin sa mga hospitals, kami ay nagkaroon din ng upgrade sa salary grade ng ating mga nurses. Wow. So bilang ito ay dagdag na benepisyo rin para sa kanila. And of course, let us not forget yung additional allowance or benefits na binibigay ng DOH na para ma-implement din sa provincial government ay dumadaan din sa Sangguniang Panlalawigan for approval. Vice, meron din kasing parang yung mga current issue na may-mention nyo na, no, yung mga sa workers natin and those solutions that you have mentioned and shared. Ngayon, Vice, kasi I think ang pinaka-common na problema sa mga ating workers is yung kulang sa manpower. Kulang tayong doktor, nurses. So, ano pong mga existing... Actually, isa sa mga inirereklamo lagi na hindi nawawala is yung masusungit daw yung mga nurses, masusungit daw yung mga doktor. Hindi sa kinakampihan ko yung mga doctors and nurses natin, pero ang kakulangan kasi ng mga facilities na government funded ay ito yung major problem natin sa kasalukuyan. Kasi sa padami ang ating population, hindi naman dumadami yung ating mga ospital at yung ating mga workers pagdating sa mga hospitals natin. So basically, halos lahat ng tao gustong lesser yung babayaran nila kapag na-ospital sila. So kung imbis na pumunta ka ng private hospital, mas pinipili mo na pumunta sa public hospital. Which is, kami naman sa provincial government, hindi namin pwedeng tanggihan ang mga ganitong pasyente. So kung ang isang nurse, ang binabantayan niya, umaabot ng nasa 200, 300, no? O kaya pag nagra-round ang doctors, umaabot din ng 50 to 100. So yung ratio ng iniikutan mo is very tiring para sa isang doktor at saka sa isang nurse. Kasi yun lang ang kaya natin sa ngayon. So ako naman, unawa ko naman na syempre, ikaw halimbawa, ganong karami binabantayan mo, may time na sunod-sunod yung concerns, maghapon ka na nga, late na ang iyong tanghalian, late din ang iyong hapunan, may time na talagang mapapasimangot ka. No? Wala pang tulog yan, Vice. Wala pang tulog yan. No? Merong nagjo-duty ng 2 araw, 3 araw. So, straight yon. So, may times na unawa ko naman talagang napapasungit ng konti. No? So, sinasabi naman natin is, kung meron talagang sa tingin ninyo ay hindi ayos ang serbisyo, huwag po kayong mahihiya na isumbong ninyo sa amin. Kasi hindi naman namin mapaparusahan itong mga empleyadong ito kung wala namang complaint. Tama naman. O kailangan may formal complaint. Huwag daanin sa social media. No? Huwag daanin sa social media yung mga allegations na ganyan. Kasi kapag wala ka namang ebidensya, wala kang formal complaint,
parang nangyayari, hearsay yan. Opo. O, gawa-gawa lang. Oo. Tapos yun yung kakalat, no, Vice? Edi, Yes. problema na naman. Oo. Second is, yung hospitals natin, syempre, nabanggit ko nga sa'yo, padami ng padami, kulang pa yung mga facilities natin. Oo. So, on the part of the Sangguniang Panlalawigan, itong ating Laguna Regional Hospital, which is sinisimulan siya ng construction sa may Bae, Laguna. This is collaboration ng iba't ibang agencies. So, inirefer sa amin ito ng executive para pag-aralan. Siguro inaral din namin to mga 3 to 4 years before namin nabigyan ng authority si Governor to enter into agreement with the Department of Health for the construction of the Laguna Regional Hospital. So, importante yung naging parte ng Sangguniang Panlalawigan in terms of providing the authority sa governor natin and providing the authority na mag-donate ng provincial government na lupa sa Bae nang sa gayon, yun yung pagtatayuan ng Laguna Regional Hospital. So, kung pagkatapos nung part namin, umakyat na siya sa national, yung atin namang mga congressman sa Laguna ang naglobby sa national level para tanggapin ito ng DOH and mapondohan siya, makahanap ng pondo para matuloy ito. So, nag-groundbreaking na and I understand na sinisimulan na yung construction ng isa sa mga buildings. But this will take siguro mga around 5 years pa before implementation. Kasi madali ang magpagawa ng building. Ang mahirap dito is yung mga pagkuha at pagpapasweldo sa mga health workers natin na magtatrabaho doon. Kasi kailangan mo ng pangunahin, nurses, doctors. And second, kailangan mo ng mga equipment. Mga high-end equipment na kailangan para dito sa ating tertiary hospital na ito. Kasi hindi naman po pwedeng building lang. Kailangan meron ding mga equipments na ilalagay dyan. Like yung mga x-rays natin, yung iba pang mga kailangan. So mga para din sa mga patient natin and also support sa mga doctors. Kanina, Vice, na kwento nyo din at na-share nyo yung merong programa na sa education or support naman sa mga nurses. Kasi when you said na meron na tayong mga existing na tinatayo na mga buildings or hospitals, paano nyo nahihikayat or mahihikayat siguro na mag-join ng mga doctors or mga nurses dito para dito na din makapag-serve sa atin? I think more on, ang problema natin is yung mababa ang sweldo, mababa ang benefits ng ating mga nurses and doctors. So, marami sa kanila is mas pinipili na mag-abroad. Apo. I think that is one, hindi lang to problema ng Laguna. Actually, problema to sa buong Pilipinas. Agree po. Yung kulang na benefits para sa mga nurses natin at mga doctors. Mostly, Vice, no, dito lang din nagkukuha ng experience for them to, I think that's also an issue and a concern. Ano po ang nakikita nyo na kahit simpleng help siguro or para mahikayat sila to stay? Actually, yung pagbibigay ng mga scholarship grants para sa mga doctors, nurses, and other health personnel, dito natin pwedeng ang hingin ng kapalit. Okay, ulitin ko. Actually, yung sa mga doctors and nurses natin, pwede nating bigyan sila ng scholarships. So, sa pamamagitan ng scholarship grants from the provincial government or from the national government, maoobliga natin sila na pagka-graduate nila, wag munang aalis ng Laguna. Wag munang mag-abroad, wag munang pupunta ng Manila or other provinces. Kailangan mag-serve muna sila for a certain number of years sa ating lalawigan
Nang sa gayon, hindi tayo nauubusan ng mga medical professionals. Isa yon. I think isa yon sa mga pwede nating ibigay. Pangalawa, yung provincial initiative na bigyan sila ng dagdag na benefits para hindi sila umalis agad. Pre, kailangan din natin ng mga machines na ilalagay dito sa Laguna Regional Hospital. Just like yung ordinary natin ng mga hospitals na kailangan ng mga 2D echo, mga x-ray, mga mammogram, dialysis machine. So, kailangan din ito dito. Pero syempre, hindi lang isa o dalawa. Kailangan mas madami na siya. And including also yung mga MRI, yung ating CT scan, and of course, yung mga other related na mga sakit, like yung mga equipments natin when it comes to machines natin related to chemotherapy, yung radiation, and of course, yung pagdating naman sa puso. So, yun yung mga common kasi na sakit na kailangan natin sa isang tertiary hospital na kailangan ready tayo for that. I agree, Vice, no? And doon sa mga nagkakasakit, kasi nasabi nyo nga po, ito yung mga common na na-experience. Ito po bang ating mga pasyente, meron din po bang programa na about sa mga medical assistance na in terms of gamot na nakakakuha sila na libre? Just like what I mentioned a while ago, yung financial medical assistance na memorandum of agreement with the DOH, yung medical assistance for indigent patients, and yung ating memorandum of agreement with the DSWD in terms of yung AICS. So dito nila kinukuha yung karagdagan na pangangailangan nila pagdating naman sa mga maintenance ng mga gamot. Vice, ngayon, natakal na kasi natin, no, yung mga common issues right now, and then yung mga programa din na nangyayari. Now, let's talk about your vision naman, Vice, in terms of health. Ano po ang nakikita niyong programa na sa tingin niyo magkakaroon ng impact sa ating sa mga Lagunense? Actually, itong pagsama ko sa Partido Federal ng Pilipinas, nagbigay sa akin ng insight na posible pala yung free hospitalization sa isang probinsya. Case in point is, nung ipinadala ako ng Partido Federal ng Pilipinas together with the other vice governors sa South Cotabato at sa Sultan Kudarat. So pumunta kami doon at nakita namin yung free hospitalization nila, which is ongoing na for a year. Si Governor Tamayo kasi, yung governor ng South Cotabato, is presently the president ng League of Provinces of the Philippines, or yung tinatawag nating Governors League. Ako naman, bilang presidente ng League of Vice Governors of the Philippines, lagi kaming may constant communications kami. So, nung ikinuwento niya sa akin na merong free hospitalization sa South Cotabato at sa Sultan Kudarat, hindi agad ako naniwala. So, in-invite niya ako doon together with the other vice governors para puntahan at silipin. Pagdating namin doon, specifically doon sa Sultan Kudarat, ang nakita namin napakalaking ospital. So, 399 bed capacity. At magtataka ka, ni isang sulok, wala kang makikitang cashier. Wala ka ring makikita na table na merong empleyado ng gobyerno na may hawak na resibo. So, totally, walang binabayaran lahat ng napapakonfine doon. So, ako naman, bilang matanong, no, sabi ko, libre nga, kumusta naman ang serbisyo? So, unang ipinakita sa akin is yung kanilang doctor's lounge. So, 24 hours may doctor sila. Ipinakita din sa akin yung mga equipments nila, machines. And ipinakita din sa akin yung pharmacy, which is kumpleto sa gamot. So, ang tanong ko, paano nyo nasusustain ito at paano lumalabas ng libre ang mga pasyente natin dito? So, ipinakita sa akin na kapag lalabas na ang isang pasyente, dala-dala niya yung bill niya. So, syempre, may bill din siya eh. Dadalhin niya dun sa counter na ang nakalagay, no balance billing policy.
Okay. Ipaprocess doon, under yun ng DOH, Mm-mm. ipaprocess doon, then after na ma-process, instead na resibo, ang ibibigay sa'yo ay clearance, katibayan na pwede kang lumabas ng ospital na ni 5 wala kang babayaran. So, isa sa mga advocacy na gusto ko sanang gawin sa lalawigan ng Laguna is dalhin yung free hospitalization sa lalawigan ng Laguna. Mm-mm. I asked Governor Tamayo na pwede ba ninyong gawin ito sa Laguna. Mm-mm. Ang sabi niya sa akin, sige, tutulungan kita. Magtagumpay ka muna. Magtagumpay ka. Magtagumpay ka. Personally, ay ako ang pupunta para tulungan ka kung paano gagawin yung free hospitalization. And pwede nating i-invite mismo si Pangulo para mag-implement niyang free hospitalization sa lalawigan ng Laguna. That's very promising, Vice. At really, I wish you na ma-implement yan Yes, very, and very I'm soon. telling this sa ating mga kababayan Apo. na posible pala. Posible pala to. Mm-mm. Meron nang nangyayaring ganito. 2 na ang nagpatunay, South Cotabato and Sultan Kudarat. And if you have time, visit ninyo yung aking official Facebook page, yung tunay na Facebook page. Apo. Kasi ang dami ngayong fake accounts no? Mm-mm. Makikita nyo doon yung aking video sa ilalim ng aking pangalan. Yung kinukwento ko sa inyo na free hospitalization. Nandun, ipinakita yung no balance billing policy. Nandun din, ipinakita din yung napakalaking hospital kung saan nagpunta kami. Mm-mm. Nasabi niyo na, Vice, no? I think ang magandang ginawa niyo right now, yung the benchmark that you already did. Kasi minsan, yung mga tao kasi we have that mindset na kailangan magdala ka ng bago, kailangan unique ito, which is in reality, hindi naman talaga lahat yan unique. Mas maganda may nakita ka na ito, best benchmark. Hindi mga pangako na suntok Mm-mm. sa buwan. Ito yung mga pangako na kayang gawin at kayang tuparin kasi meron ng framework na tinatawag, meron ng pagtutularan. Correct. Isa pa sa mga nakita ko is yung specific na clinic or specific na doctors para sa mga senior citizens natin. Kasi yung ordinary doctor ay iba't iba yung specialization niyan. Yung para sa mga senior citizens, ang tawag dito yung geriatric doctors. Opo. So mas alam nila yung nagfo-focus sila sa sakit ng mga senior citizens. So I think we should have more of them kasi marami pa sa society natin dito sa atin, specifically sa lalawigan ng Laguna, yung mga senior citizens. Mm-mm. So at least meron silang separate na pupuntahan pagka nagpapa-check up sila or kapag nagpapagamot sila. Hindi naman yan, Vice, na parang home for the aged, no? It's really a clinic for them. Yeah, hindi siya home for the aged. Correct. Pwede nating sabihin na hindi man actually clinic, pwedeng special section para sa ating mga district hospitals. Yes. Oo. Tama, Vice. Medyo wala nga ako masyadong napapansin na ganun sa mga ospital natin. Actually, pag nagbibiroan nga kami, sabi ko, pagkausap ko yung mga senior citizens natin, ano kaya kung gawan ko kayo ng daycare para sa mga senior citizens? Kasi para yung mga anak ninyo, kaya lang hindi makapagtrabaho ay dahil nagbabantay sa magulang. Although, yung custom natin talaga sa Pilipinas bilang mga Pilipino is maalaga tayo sa ating mga magulang. Opo, naman. Kung ito lang yung magiging hindrance para hindi makapagtrabaho yung anak nyo, why not we put up a daycare for senior citizens para pagpasok nung inyong anak, idadaan kayo dun sa daycare. But, pag uwi galing trabaho, susunduin dapat yung senior citizen, hindi iiwanan dun sa center. So, pagdating dun sa center, nandun na lahat. Siyempre, magkikita-kita silang mga senior citizens doon. We provide them with the necessary services din. Ay, that's so nice, Vice. So, doon natin papupuntahin yung geriatric doctor. Tuturuan din natin sila ng mga crafts. Tapos, tuturuan din natin sila yung mga exercises to prevent yung
mga diseases when Mm. it comes to senior citizens, no? Mm. So, yung mga Parkinson's, Oo. yung dementia, Mm. napoprolong pa naman bago nila magkaroon ng ganong sakit. So, may mga exercises na pwede silang gawin. Napakagandang initiative lang yan, Vice. Oo. Pero Na-imagine inuulit ko ha, Oo. susunduin nyo huwag nyong iiwanan doon. Parang instead na daycare concept, Vice, para siyang kapareho nung lounge ng doctors. Actually, nakita Lounge ko, din, no? yes. So, nakita ko yan actually sa Japan. Yeah. Wala pa tayo nun. Ang daycare pa lang natin dito is yung para sa mga kids. So, isa to, Vice, sa nakikita mong top initiative nyo for health. If you could share with us another 2 initiatives or projects na nakikita nyong pwede nating ma-introduce or ma-continue. Actually, kung meron tayong senior citizens, balik naman tayo dun sa children. Apo. Kasi if you remember, sabi ko sa'yo, ako rin yung nag-champion ng ordinance sa Laguna when it comes to children, the ordinance for children sa lalawigan ng Laguna. So, ibalik natin doon. So, pagdating sa newborn screening, pagdating din doon sa mga diseases na usually para sa mga bata, mape-prevent naman yun Kasi pag sa newborn screening, nakita mo na agad, may prevention na pwedeng gawin doon. So, mas i-highlight natin, mas pondohan pa natin, nang sa gayon, pagkapanganak pa lang ng bata, alam mo na kung ano ang gagawin sa kanya. Yeah. Napakaganda. So, mag-focus tayo sa elderlies, sa mga seniors, and then sa mga kabataan as well. Meron ka pa bang naiisip, Vice, na gustong i-share sa atin? Actually, uso ngayon yung technology Pasukan uli natin ng technology, like yung sa AI also. Kahit nga sa relo, makukuha mo na yung oxygen mo level, ECG, and other na ginagawa ng isang machine. So, let us think of something na mas mapapabilis yung services natin sa ating mga kababayan na without spending so much. Dalhan natin ng technology. Yes. Sa to, Vice? Are you saying also sa support sa equipment or sa mas use ng tao? Yung para mas mapabilis lang natin yung analysis. Na pag pumunta ang isang pasyente, through AI, mas mapabilis yung analysis ng mga laboratories nila and everything. Nice. And also parang, Vice, you're saying also na yung parang sa monitoring din, kung kahit meron na tayong pasyente sa loob, yung close monitoring, ano na ba to, kamusta na ba to? Yes. That's very promising, Vice. And adding that to technology, na-mention nyo na din po kasi kanina, yung mga programa or mga machines na gusto nating hopefully ma-put up doon. And I would like to call also the national government. Kung matatandaan mo, yung mga previous administrations, meron tayong tinatawag na Study Now, Pay Later plan. So, I would like to call on the national government also to implement it again. Pero, in terms naman sa mga courses na related sa medical, like for example, nurses, doctors, mga pharmacists natin, mga midwives, pwedeng magkaroon uli ang national government ng scholarships, but yung tinatawag na pay later plan is i-convert natin into services na hindi muna sila aalis ng Pilipinas para mabayaran yung ipinagpaaral sa kanila. Napakagandang mga programa, Vice. If you have any message para sa ating mga Lagunense, para siguro ma-strengthen din yung pag-alaga nila sa health, if you can give us a message po. Okay, sa ating pong mga kalalawigan, lagi po natin sinasabi, prevention is the best medicine. Pagdating naman po sa mga services po natin, napakahalaga po ng inyong mga suhestyon at napakahalaga din po ng inyong unawa at pakikipagtulungan when it comes to yung services ng ating provincial government. So on our part, the Sangguniang Panlalawigan, we are doing our best sa pagpo-provide ng mga necessary programs and approval ng mga necessary budget para po dito.
Maraming salamat muli, Vice Gov, sa pagpapaunlak sa amin. Ang dami kong natutunan today at napaka-promising ng mga na-share niyo po. Again, maraming salamat, Vice, sa inyong oras. At muli, dyan po nagtatapos ang ating usapan sa Diskurso on Air, ang makabuluhang usapan. Huwag niyo pong kalilimutan, nasabi na ni Vice Gov, no? Sa mga kapwa ko po Lagunense, lagi po nating sinasabi, health is wealth. Napakahalaga ng ating kalusugan sapagkat dito umiikot ang ating relasyon sa ating pamilya at ang ating career na pinapasukan. So sa atin lahat, dalangin ko po na sana patuloy po kayong maging malusog at syempre on the part naman ng provincial government, specifically ang inyong Sangguniang Panlalawigan, narito po kami patuloy na nagbibigay po ng mga programa at syempre nag-a-approve ng mga necessary budget na kailangan po ng ating pamahalang panlalawigan para matugunan ang mga programang pang-medikal ng ating lalawigan. Maraming salamat, Vice, doon sa napaka-importanteng mensahe na nabigay niyo po sa amin. At doon sa mga na-share niyo po na mga inyong personal advocacy on health. Ang dami ko pong natutunan na personal. Maraming salamat po muli sa inyong oras. At dyan po nagtatapos ang ating usapan sa Diskurso on Air, ang makabuluhang usapan. Sa susunod muli, mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan ang reminder ni Vice. Health is wealth. Maraming salamat.